Mga kapatid, tayo'y tumayo. Ama naming Diyos na Yahuwah, dumating na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Inihanda namin ang aming sarili. Inukol namin ang oras na ito sa pagsamba at sa paglingkod sa iyong banal na harapan. Simula nung kami iyong pinili, simula nung binigyan mo kami ng karapatan, kami ay iyong ibinukod. At Ama, pinili mo kami upang maglingkod po sa iyo. Sa oras na ito, Ama, dadakilahin ka namin, sasambahin ka namin. Ikaw ang aming paglilingkuran. Sana tanggapin mo ang bawat isa sa amin. Sana tanggapin mo ang aming pagsamba sa iyo. Gawin mo kaming karapat-dapat, Ama, na tumanggap ng iyong mga biyaya. Salamat ng marami sa iyo sa aming hiram na buhay at lakas. Nagagamit namin ito hindi sa aming pangsarili lamang. Nagagamit din namin ito sa pagtulong sa aming mga kapwa. Batigis sa lahat, Ama, nais namin gamitin ito sa paglilingkod po sa iyo. Ibubuhos namin ang panahon. Ibubuhos namin ang lakas. Sa oras na ito, masamba namin ang iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos, binananalangin namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid na aming kasama. Sila'y nakatira sa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang oras sa kanilang lugar, Ama. Ngunit sila'y nagtitiyaga. Kasama namin upang sumamba po sa iyo. Tunghayan mo ang bawat isa sa amin. Tunghayan mo ang bawat sambahayan. Tunghayan mo ang bawat pamilya na nakikinig sa oras na ito. Ama, pagpalain mo ang kasagapaning mong aming ministro. Samahan mo ang kanyang isip at sa kanyang labi. Sana ang mensahe na ibibigay niya sa amin, matanggap namin ng walang labis at walang kulong. Dito'y magamit namin, Ama, sa aming paglakbay sa mundong ito. Alam namin, Ama, ng mundo ito'y pahirap ng pahirap. Ang mundo ito'y napakagulo, Ama. Walang katahimikan sa ibang lugar. Nagpapasalamat kami sa iyo. Sapagkat sa aming pagsamba, hindi kami naliligalig. Nagpapasalamat kami sa iyo. Sapagkat nagkakaroon kami ng panahon upang maglingkod at tumawag sa iyong banal na harapan. Ama naming Diyos, pagpalain mo kami sa oras na ito. Ibuhos mo ang iyong pagpapala. Kailangan namin ang iyong pagtulong at pagpapala sa aming buhay. Totoong mahirap ang mundong ito, Ama. Huwag mo kami sanang pababayaan. Idulog mo sana, ibuhos mo ang iyong magpalang kamay sa amin. Iunat mo ang iyong mga pagpapala upang iti magamit namin sa aming mga paglilingkod po sa iyo. Ama naming Diyos, pinakunalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na may sakit, ang aming mga kapatid na may karamdaman, ang aming kapatid na hindi na tinatanggap sa hospital, ang mga kapatid na ayaw na tanggapin ng mga doktor sapagkat ang kanilang sakit ay masyadong malala. Ama naming Diyos, kami nininiwala. Ikaw ang hawak ng buhay ng bawat isa sa amin.
ang aming nakaawa po sa iyo. Linisin mo ang bawat isa sa amin. Bawiin mo ang aming karamdaman. Gumawa ka ng kabalbalaghan, Panginoon, upang kami ay lumakas, kami lumibay, kami magkaroon pa ng habang buhay. Magamit namin sa paglilingkod po sa iyo. Dinadalangin din namin sa iyo ang aming mga kapatid na nasa nabibigyan na kahirapan. Ang mga kapatid namin na victim ng religious persecution. Ang aming mga kapatid na malayo sa kanilang pamilya. Ang mga magulang na malayo sa kanilang mga anak. Dahil sa religious persecution. Ama, hinihingi namin sa iyo. Kung hindi laban sa iyong kalooban. Sana magkasama-sama sana kami muli. Ang bawat pamilya magsama-sama muli sa tunay na paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Sasamahan mo kami sa aming pagsamba. Tatanggapin mo ang aming konting abuloy. Namitin magamit sa iyong kapurihan. Sa paglilingkod po sa aming paglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo rin ang hanap buhay ng mga anak. Ilayo mo kami sa mga dudumi. Gawin mo kaming matyaga. Bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng maraming oportunidad. Na sana ang pagpapalang ito ay magatanggap namin. Maibigahag na ibahagi namin sa aming mga kapatid na nangangailangan sa buhay na ito. Lubos ang aming pagtitiwala. Tinanggap mo na po ang bawat isa sa amin. Sasamahan mo kami sa iyong pagsamba. Dadalawin mo ang aming mga puso upang kaming lahat ay lumakas. Magpatuloy sa aming paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Napagdalang din aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapamagitan, Yahushua ang Masiya. Amen. Aral ng ating kaligtasan, o naway ating dinggin, ihayag na may kagalakan ang mga naiyakuan. Magsinawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Ibigay tuntunan niya ang Panginoon Yahushua. At ngayon ay ating nilatan ang pagpapalaya dakila. Pagkat sa kasihan upang siya ay Mga kapatid, damang-dama natin ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Yahushua. Tayo ay pangunahan at akayin sa isang buhay na pagiging Kristiyano o Yahushiano. Nang ibig sabihin ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng ating Panginoong Yahushua. Tayo'y sumasampalataya na tayo bilang mga pinili katulad ng nadinig sa panalangin at tayo ibinukod ng Panginoon Diyos mula doon sa anak na babae ng Sion. Tayo po ay may kani-kanyang napiling bukasyon. Mayroon tayong napiling ating mga trabaho na kung saan doon tayo ay inaasahan ng Diyos na umunlad. Subalit, ang higit sa lahat na doon ibig ng Diyos na tayo ay sumulong, tayo ay maging progresibo, walang iba kundi ay ang paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoong Yahushua.
Sandali po muna. Excuse me po. Okay. Gaya po ng ating nadinig, sa kabila po ng mga iba't ibang kaguluhang nagaganap sa ating paligid at pahirap na ika nga'y pamumuhay natin sapagkat nagtataasan ang lahat ng bilihin. Pero ang sweldo ay mababa, perme, hindi man lang nadadagdagan. Yan ang inirereklamo ng maraming mga trabahador. Mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, tayo bilang Iglesia ni Yahushua ay huwag tayong mapokus sa mga nangyayaring yan. Itanaw natin ang ating pong pananaw, ang ating pag-iisip, ilagak natin ang ating puso sa mga bagay na espiritual. Sa panahon ito, mga kapatid, na napakabilis ng panahon, parang kailan lamang tayo ay nagdaos ng ating pong pasalamat sa Diyos sa pagtatapos ng taon. Ngayon po, ilang buwan na lang, magtatapos na rin ang taon. Sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, mahalaga po na ating maimantini at lalo nating mapaunlad at masiguro ng ating pong pamumuhay ay nasa panig ng espiritualismo. Hiwala sa panig ng materialistic na paraan ng pamumuhay. Bakit? Ano dahilan? Pakinggan po natin, mga kapatid, ang dahilan. Dito sa unang talata sa pag-aaral natin. Anak, tanggapin at ingatan mo sa iyong puso ang mga itinuturo at iniuutos ko sa iyo. Pakinggan mo kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Pagsikapan mong magkaroon ng pangunawa na parang naghahanap ka ng pilak o anumang nakatagong kayamanan. Kung gagawin mo ito, malalaman mo kung ano ang pagkatakot sa Panginoon at mauunawaan mo ang tungkol sa Kanya. Kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin, ang tama, matuwid, at nararapat. Mga kapatid, sa mabilis na pagtakbo ng panahon, bakit mahalaga ng ating pong dapat na bigyan ng prioridad ay ang bagay na espiritual? Dapat nating makiyak na yan ay taglay po natin. Mga kapatid, maliwanag po ang sabi ni Haring Solomon. Hindi lamang malalaman natin ang pagkatakot sa Diyos kung ang ating pamumuhay ay nasa bagay na espiritual. Ngunit malalaman din natin ang karunungan ng Diyos. Mahalaga po yun. Ang karunungan ng Diyos ay dakila kaysa karunungan ng tao. Hindi natin maipapantay ang anumang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos. Sabi nga sa Isaias, ang pag-iisip ng tao ay hindi katulad ng pag-iisip ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? At ang karunungan ng tao ay kamangmangan para sa Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaral, ang ibig ng Diyos, malaman natin yung pong kanyang karunungan. Hindi lamang sa tayo ay magkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, kundi makakamit din natin ang kaalaman sa mga bagay na banal o espiritual. Hindi lamang yan. At ang mga pakinabang mula sa mga ito, ang kaalaman ng Diyos, ay walang kapantay. Yan pong kaalaman na yan ay nakapagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay na darating. Ang kaalaman na yan nakapagpapatibay ng ating pong pagtitiwala tungo sa ating kaligtasan sa araw ng pag-agaw o rapture. Pagsalubong sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya ang sabi sa 9, kung makikinig ka sa akin, malalaman mo ang dapat mong gawin. Sa ating mundo na ginagalawan, hindi natin pwedeng sabihin,
hindi natin kailangan ang karunungan ng Diyos. May daan na tila matuwid sa tao, pero ang dulo niyaon ay kamatayan. Kung ang ating pangahawakan ay ang ating kaalaman, maliligaw tayo. Malalayo tayo sa Diyos, mapapariwara ang ating pamilya, mapapahamak ang ating sarili. Pero kung ang ating kaalaman ay mula sa Panginoon Diyos, malalaman natin, madidiscern natin ang tama, matuwid at nararapat. Sana po ito ay makapagbigay sa atin ng kaalaman. Ano pa po ang bintahe? Kapag tayo ay nagtataglay ng karunungan ng Diyos, ang karunungan na yon ay hindi lang basta natin nalaman, kundi yun ay ating isinasakatuparan. Pakinggan po natin sa susunod na talata. Next slide. Ganito po ang ating mababasa, mga mahal na kapatid. Pakinggan po natin, kung makikinig ka sa akin, malalaman mo dapat mong gawin ang tama, matuwid at nararapat, sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan at magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Alam niyo yan pong Jace, sapagkat lalong lalawak ang iyong karunungan maging sa ating profesyon na ikangay nakamit o naabot. Hindi gaya ng doktor, ang doktor ay hindi basta gumraduate, nag-practice. Hindi ho. Sila'y patuloy po na nagre-research, na patuloy ang kanilang pagsasaliksik. Di ho ba? Para lalong lumawak ang kanilang kaalaman sa larangan ng paggagamot sa mga karamdaman ng kanilang kapwa-tao. Kung yun po ay panlupa lang, hindi lalo ho tayo. Kapag ating tinanggap na ang salita ng Diyos at handa tayong makinig sa kanyang mga kaalaman, sabi ng Biblia, lalong lalawak ang iyong karunungan. Kaya sa atin bilang Iglesia ni Yahushua, mga researchers po tayo. Tayo po ay mananaliksik. Hindi ho tayo basta na lang na tagapakinig. Tayo po ay nakinig na, nagbabasa pa. Pero ang ating pong pagsasaliksik ay ginagabayan ng ating pong common faith. Ano yung ating common faith? Yung batay sa Biblia na ating pong naunawaan. At ano ang sabi ng Biblia? Kapag kalumawak ang ating karunungan, lalo na tungkol sa Panginoon Diyos, magbibigay ito sa iyo ng kaligayahan. Sapagkat sa Hoseas, mapapahamak ang mamamayan ng Panginoon Diyos sa kakulangan ng kaalaman. At kahit dumami pa ang mga mangangaral, kung mali naman ang kanilang ipinangangaral, ay lalong dumarami ang mga nagkakasala. Pero kapag tama ang ating tinanggap, maaaring konti man tayo sa bilang, pero tayo po'y maligaya sapagkat alam natin ang ating tinatahak ay tungo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa 11, kapag nakakaunawa ka at marunong magpasya ng tama, iingatan ka nito. Hindi ba tama po yan? Pagka tayo nakakaunawa, galing sa Diyos yan. Marunong tayong magpasya ng tama. Kaya ang ating pasya po ay hindi po lilihis doon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang ating kaalamang natanggap ay may pagkaunawa. Nakinig, naunawa, naintindihan, naging logical sa atin, biblical yung naunawaan natin, nagpasya tayo, magiging tama ang ating pasya. Ano pa sabi ng karunungan ng Diyos? Ilalayo ka ng karunungan sa masamang pag-uugali at sa mga taong nagsasalita ng masama. Kaya mahalaga ang karunungan ng Diyos. Saan natin tinatanggap yan? Sa panahon ng Bible study natin. Sa panahon ng ating pong pagsamba. Kaya tuwing pagsamba, ang sabi nga ng Biblia sa 9, kung makikinig ka, pay attention. If you just pay attention, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya tuwing pagsamba, tuwing pag-aaral, nakikinig tayo. Ano layunin? Para tayo matuto. At hindi lang yan, para wag tayong mailigaw ng mga mangangaral. Maging kami na nangangaral sa inyo. Ang totoo, actually, hindi naman po kami nangangaral, no? Nagpapahayag ng aral ng Diyos. Wala naman kaming aral na amin eh. Di ho ba? Kaya ang sabi, ang karunungan ang maglalayo sa atin sa masamang pag-uugali.
Kaya ang mga ugali ng mga Yahusyano ay talagang magugustuhan ng tao eh. Bakit? Sapagkat pag-uugali na nakabatay sa kalooban ng Diyos. Hindi lang yan, maiiwasan din tayong malayo sa mga taong nagsasalita ng masama. Ba, marami ang ganyan ngayon. Ano pa sabi? Pinili ng mga taong ito na iwanan ang magandang pag-uugali at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. May ganyang mga tao ngayon. Pag inalok mo ng aral ng Diyos, sasabihin nila, huwag nating pakinggan yung mga yan. Nagdilim yan eh. Mga tiwalag na yan eh. Dito tayo. Dito tayo sa paraan na ito. Pero pagka ating pong pinag-aralan, ang napili ho nila na pamamaraan, pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Sukat ba namang sabihin, mahalin mo ang iyong kapwa, pinagbabantaan yung kapwa? Pag-uugali ba yang batay sa karunungan ng Diyos? Sinabing, mahalin mo at igalang ang iyong magulang. Anong ginawa sa magulang? Abang ginawa sa pagtanda ay itinakwil at binaliwala. Ang sabi ay tulungan mo ang iyong kapwa. Ang panalangin ay, Ama, ipahamak mo sila. Ama, lipulin mo sila. Hindi ba yan ay pamamaraan ng mga taong nasa kadiliman? Yan ang sinunod ng maraming mga tao ngayon. Di ho ba? Iniwan nila ang magandang pag-uugali. Ibig sabihin, pagsunod sa kalooban ng Diyos at sumunod sa pamamaraan ng mga nasa kadiliman. Ano pa sabi? Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisiyahan sa mga kalikuan nito. Tuwan-tuwa sila sa mga nagawa nila, na-achieve nila. Di ba? Isipin ninyo na pinapaniwala ang mga miyembro na ang kanilang pag-uukulan ay ang ukol sa kabanal at makadiyos na gawain, pero ngayon ay naging negosyo na. Kaya tuwan-tuwa sila, di ba? Natutuwa sila sa paggawa ng masama at nasisihan sa mga kalikuan nito. Masama ang pag-uugali nila at hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Kaya mahalaga talaga, mga mahal na kapatid, ang karunungan ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang karunungan ng Panginoon Diyos ang gagabay sa atin para ating mapili ang tama na paraan ng pag-uugali, ang tama na dapat nating pahalagahan habang tayo po ay nabubuhay at naglalakbay sa buhay na ito. Mahalaga po ito, lalo na sa padre de pamilya, di ho ba? Gaya nga ng sabi ni Josue, o kung kayo ay sasamba sa ibang mga Diyos, saga ng akin at ng aking sambahayan, ako'y maglilingkod, kami maglilingkod kay Yahuwah na aming Diyos. Kaya mahalaga ng mga magulang ay matuto ng karunungan ng Panginoon Diyos. Yan po ay ating isasalin sa ating pong mga anak maging sa darating na henerasyon. Ganyan ang pamilya na may pagpapala. Bakit? Nagpahalaga sa karunungan, tinuklas at inalam ang kalooban ng Ama at kanilang pinahalagahan. Pagpapala ang darating. Anong pagpapala ang ating maasahan? Kapag tayo po ay handang sumunod sa mga kalooban ng Diyos at namuhay ng may kapayapaan at kabanalan. Pakinggan natin sa aklat ng Kawikaan 2, sapagkat ang Panginoon o si Yahuwah ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. Iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid, matapat at walang kapintasan. Binibigyan din niya sila ng katagumpayan. Mga kapatid, anong pagpapala ang maaasahan ng sumusunod sa kalooban ng Diyos at nabubuhay ng may kabanalan at nabubuhay sa panig ng Diyos? Sabi ng Biblia, si Yahuwah ang nagbibigay ng karunungan. Kaya dito sa ating mga pag-aaral, ang Biblia na siyang kinapapalooban ng mga kalooban ng Diyos, salita at karunungan ng Ama, yan po ang ating tinatanggap ngayon. Yang karunungan at kaalaman at pangunawang yan, galing sa Ama. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, gawa natin ito, kaya tayo po ay nakaunawa ng aral na ito. Hindi po. Yan ay awa ng Panginoon Diyos. Ayaw ng Diyos na ating pong
tanggapin ang anumang kapurihan para sa atin. Hindi ho. Wala tayong kapurihan para sa atin. Lahat po ay para sa Diyos. Ang sabi pa, iniingatan niya ang namumuhay ng matuwid. Lalo ngayon, ang gulo. Lalabas ka lang ng bahay, walang kasiguruhan. Diyan sa bandang California, isipin ninyo, nabasa natin at maaaring nabasa din ninyo na lumabas ang isang may bahay, hawak niya ang kanyang ika nga ay rifle at saka nagpaulan ng putok sa kapitbahay. Napatay niya yung isa sa mga nabiktima ay bata. Isipin niyo, kapitbahay mo, akala mo ay payapa ang buhay at maganda ang ating paligid. Pero nangyayari yung mga kasakunaan na yan. Kaya kailangan natin talaga ang Diyos at ang kanyang karunungan. Bakit? Yun ang mag-iingat sa atin At kapag tayo po'y nag-ingat at namuhay ng matuwid, hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. At bibigyan pa tayo ng pagtatagumpay. Mga kapatid, walang tao na ibig na mabigo. Pero tanong, nabibigo ba tayo? Opo. Bakit po nangyayari na tayo ay nabibigo kahit na tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ang Diyos po ay nagbibigay ng pagsubok sa kanyang mga anak. Maaaring sabi ng ama, ito, baka kaya lang ito sumusunod sapagkat siya'y pinagpapala ko. Kaya lang ito'y sumusunod sapagkat ang mga pangyayari pabor sa gusto niya. Paano kaya kung ako ay gagawa ng isang bagay na susubok sa kanya? Baka ako'y iwanan nito Baka ito hindi nasasamba. Baka ito hindi na maninindigan sa panig ko kung siya'y daranas ng pagsubok. Kung ganon, kung dumarating man ang kabiguan sa atin, may dahilan yan. At kung puro tagumpay na lang darating sa buhay natin, baka hindi na tayo maghangad sa pagpapakita ng ating Panginoong Yahusya. Kung puro pagtatagumpay na lang ang nangyayari sa ating buhay at pabor sa gusto natin, baka hindi na tayo marunong manalangin sa Panginoon Diyos. Di po ba, mga mahal na kapatid? Kaya yan pong mga kabiguan na dumarating sa buhay natin, yan po'y paraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya. Ang pagtatagumpay na tama, ang iyong po ang mga pagpapala na ating tinatanggap maging sa buhay na ito, na yun naman ang lalong magpapalapit sa atin sa Diyos. Yun ang tamang pagtatagumpay. Pero hindi natin pwedeng tawagin nagtagumpay tayo kung ang ating tinanggap na mga pagpapala nagpalayo sa atin sa Diyos. Hindi pagtatagumpay yun. Maaari nagkaroon lang tayo ng mga bagay ng material, pero ang bagay na espiritual ay wala ho sa atin. Yan po'y pamumuhay na hindi dapat. Kaya mga kapatid, kapag ang lingkod ng Diyos ay dumarating sa pagkakataon na tayo po ay kapos, hindi lang sa pangangailangan, kapos din, parang ika nga ay unti-unting ang ating pagtitiwala sa Ama ay nababawasan na, dagli na tayo ay lumuhod at tayo po ay tumawag sa Ama. Gaya ng sabi ni Haring David sa kanyang panalangin, Ama, likhaan mo ako ng malinis na espiritu. Huwag mong aalisin ang iyong espiritu sa akin. Mananalangin tayo sa Diyos. Nararamdaman naman po natin yun sa ating sarili kung tayo nilalayuan na ng Panginoon. Kapag kayo ay dumating sa buhay natin, dagli, kagyat tayong lumuhod. Magmakaawa, tumawag sa Ama, Ama, sabihin natin, huwag mo po kaming iiwan. Kung may nagawa man kaming hindi mo gusto, huwag mo po kaming papatulan. Huwag mo po kaming iiwan ng nag-iisa habang kami po ay naglalakbay sa buhay na ito. Mga kapatid, anong huring mga pagpapala pa ang nakalaang ibibigay ng Ama sa mga anak niyang handang sumunod sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga panganib? Ito ang nakasulat sa 20:22, aklat po ng Kawikaan. Ito po, next slide. Pakinggan po natin ito, mga mahal na kapatid. Kaya tularan mo ang pamumuhay ng mabubuting tao at mamuhay ka ng matuwid. Kung mayroong mang pinatutularan ng Diyos, ayon kay Haring Solomon,
Yung mga taong nabubuhay ng mabuti, matuwid ang kanilang pamumuhay. Sapagkat ang taong namumuhay ng matuwid at walang kapintasan ay mabubuhay ng matagal dito sa daigdig. Ngunit ang masasama at mga mandarayay palalayasin, bubulutin sila na parang mga damo. Kaya matuwid na tao, dapat natin tularan. Ano pagpapala ng ganong uring tao? Mabubuhay ng matagal dito sa daigdig. Ang buhay, hawak ng Diyos. Hindi hawak ng tao. Kaya kumot yan ay hawak ng Diyos, kaya nasa Diyos ang ating pong taon kung gaano katagal. May mga tao na nga na bagamat tinakdaan ng Diyos na mabuhay at mamatay hanggang sa ganitong edad, sabihin na natin 80, pero kahit na siya umabot ng 80, nai-extend ng Panginoon Diyos ang kanyang buhay sapagkat ang may karapatang mag-extend o magdugtong ng buhay ng tao, ang Diyos. Bakit? Natutuwa ang Diyos sa atin nabubuhay tayong matuwid. Nagiging kaluguran tayo ng Diyos. Di po ba? Nakapagdudulo tayo ng kasiyahan sa Ama. Kaya bagamat tayo dumanas ng iba't ibang mga sakuna, iba't ibang karamdaman na akala natin hanggang doon na lang tayo, ay tayo nagtataka mismo Ba't pa tayo nabubuhay? Dinudugtungan pa ng Ama. Pero ang taong masama ang wikat mandaraya, palalayasin yan. Bubulutin sila na parang mga damo. Ano pa sabi sa Lucas? Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko, sabi ng Panginoong Yahushua. Mga alagad ang kausap niya. Kaya kung paanong binigyan ako ng aking Ama ng kapangyarihang maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganoong kapangyarihan. Makakasalo ko kayo sa aking mesa, sa aking kaharian, at uupo kayo sa mga trono upang mamamahala sa 12 lahi ng Israel. Yan namang ating binasa sa Lucas, pangungusap ng ating Panginoong Yahushua. Para kanino? Sa kanyang mga alagad. Anong nakita ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang mga alagad? Ang katapatan. Paano nahayag ang kanilang katapatan nang magdanas ng pagsubok ang ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko. Dahil diyan, ano ang pangako niya sa mga alagad niya? Kaya kung paanong binigyan ng wika ako ng aking Ama ng kapangyarihang maghari, kailan yan? Sa milenyo. Yang pong paghahari na sinasabi ng Panginoong Yahushua ay sa milenyo o millennial reign ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, kung paanong binigyan ako ng aking Ama ng kapangyarihang maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganoong kapangyarihan. Kaya may pangako siya sa mga tapat niyang mga alagad. At ang sabi niya, bibigyan ko rin kayo ng ganoong kapangyarihan. Kasama ang maghahari doon sa milenyo. 1,000 taon yan. At ang sabi pa niya, makakasalo ko kayo sa aking mesa, sa aking kaharian. Yan ay sa milenyo. At uupo kayo sa mga trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel. Sipin ninyong pangako po yan. Sinong ayaw niyan? Yung makasalo mo lang ang mayor ng iyong city, tuwan-tuwa ka na mayor lang yun. Kapwa nating taong ang titulo niya ay mayor. Makasalo mo ang presidente ng isang bansa, tuwang-tuwa ka. Di po ba? Talaga namang tuwang-tuwa tayo. Pero hindi natin pwedeng itapat sila sa ating Panginoong Yahushua sapagkat ang Panginoong Yahushua ay banal. Ang Panginoong Yahushua ay isang taong matuwid at siya'y bugtong na anak ng Panginoon Diyos. Makakasalo natin siya, makakapiling natin siya kailan? Sa milenyo. At uupo tayong kasama niya sa mga trono. Ayaw ba natin yan, mga kapatid? Napakagandang mga pagpapala at mga pangako na yan ay tiyak na ipagkakaloob. Kanino? Doon sa mga nakinig sa aral ng Diyos at handang sa sumunod at nabubuhay ng matuwid
at may kabanalan, mga kapatid. Sa paggabay ng mga katotohanan ito na ating pinag-aaralan, sino po, mga kapatid, ang tatayo sa mga lingkod ng Panginoon Diyos para manguna sa pagsunod sa kalooban niya? Pakinggan natin dito po sa Deuteronomio. Ganito nakasulat. Next slide. Sa 11:18. Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Itali nyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa inyong noo bilang paalaala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan nyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag ka naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo o kapag kayo'y babangon, para kayo at ang iyong mga anak ay mabuhay ng matagal doon sa lupaing ipinangako ng Panginoon o ni Yahuwah na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maninirahan kayo rito hanggat may langit sa ibabaw ng mundo. Sino, mga kapatid, ang siyang inaasa ng Diyos na tatayo na siyang mangunguna sa pagsunod at pagtuklas ng karunungan ng Panginoon Diyos? Ang kausap diyan ay ang mga magulang. Ang sabi, panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Kaya nananawagan ng Diyos sa mga magulang. Ang mga magulang, gabay ng mga anak. Kaya nga, hanggat ang mga anak ay hindi nag-aasawa, sila ay nasasagutin at pananagutan ng mga magulang. Pero kapag kang isang anak ay nag-asawa, lalo't kung babae, mapapalitan ng apelyido. Hindi na siya nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang ama at ng kanyang ina, kundi siya po ay nasa pangangalaga na ng kanyang asawa. Katunayan, pinalitan na ang kanyang apelyido. Ibig sabihin, kung ano man ang apelyido ng lalaki, yun ang tagline niya at siya'y pangangalagaan ng lalaki. Pero hanggat tayo ay nasa ilalim po ng apelyido ng ating tatay, ang ibig lang sabihin ay nananagot ang mga anak din na makinig sa mga magulang, lalong nananagot ang mga magulang, matuklas at malaman ang salita ng Diyos, ituro ang mga aral na yun sa mga anak. Ang sabi pa nga, itali ninyo ito sa mga braso ninyo. Baka naman ang gawin ng iba sa atin ay magpatato o ang iba naman ay magsulat ng salita ng Diyos at kanyang isasabit sa kanya o kaya itatali niya sa katawan niya. Ba hindi ho literal yan? Itali ninyo ito sa mga braso ninyo. Ano ibig sabihin? Pag sinabing braso, hindi ba't ang braso ay kasama ng katawan at ng ulo maliban kung putol? Ibig lang sabihin kasama lagi yan. Ang salita ng Diyos. Ilagay ninyo sa noo. Anong nasa noo? Isip. Ano yon? Bilang paalaala sa inyo sa makatuwid. Kaya nga po tayo, ang sabi nga, pagka na may nangangaral, nakikinig. Pay attention. Pag nakikinig, magkakaroon tayo ng pangunawa. Pagka inuunawa natin ang ating napakinggan, doon uusbong ang pananampalataya. Pagka tayo sumampalataya na, ang kasunod nun ay ang pagsunod. Kaya tingnan niyo ang kahalagahan ng pagtuturo ng mga karunungan ng Diyos sa mga anak. Ang sabi, ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan niyo ito kapag naroon kayo sa inyong mga bahay. Hindi yung kapag nasa bahay na, hawak ang cellphone. Tahimik ang tatay, tahimik ang nanay, tahimik ang mga anak. May kanya-kanyang cellphone. Wala nang panahon para mag-usap ang mga magulang. Mga kapatid, huwag nating payagan na ang cellphone ay maging balakid para atin po na ituro sa ating mga anak ang salita ng Diyos. Huwag po. Sabihin natin sa kanila, may panahon, gagamit tayo ng cellphone, pero may panahon, mag-uusap tayo tungkol sa inyong kalagayan. Sa school, sa inyong hanap buhay, sa inyong kalusugan, higit sa inyong pananampalataya. Yan sana ho ang dapat na mangyari sa pamilya. Di ho ba mga kapatid? Katulad namin dito, 3 ho kami, minsan walang imik sapagkat nanonood ng TV. Pero
Titigil minsan ng pagkakataon, nagkukumustahan. Kumusta ang trabaho mo, kapatid? Kumusta ang kalagayan mo, sister? O di ba? Nagkukumustahan. Kumusta ang ating paglilingkod sa Panginoon Diyos? Ganun po'y mahalaga po yun, mga kapatid. Sapagkat kapag ang pamilya ay solido na sila'y sumusunod sa mga aral ng Diyos, ang sabi ay mabubuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahuwah. Sipin yung pangako yan, mga kapatid. Ano ang isa sa dapat na pagsikapang gawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak, mga kapatid? Pakinggan po natin ang kasunod na talata. Next slide po, ganitong ating mababasa sa aklat po ng Deuteronomio. Siguraduhin ninyo, hindi lang basta alamin, siguraduhin ninyong wala ni isa sa inyo, babae o lalaki, sambahayan o angkan, natatalikod sa Panginoon o kay Yahuwah na ating Diyos at sasamba sa mga Diyos ng mga bansang iyon para wala ni isa sa inyo ang maging katulad ng ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Tigil muna natin yan. Yan ang dapat siguraduhin ng mga gulang. Siguraduhin natin. Wala isa man sa ating pamilya, lalaki't babae, sambahayan angkan, natatalikod sa Diyos. Sasamba sa mga Diyos ng ibang bansa. Bakit? Ang katulad nila ay magiging ugat na tumutubong mapait at nakakalason. Kaya, tiyakin natin sa ating pamilya na ang kanilang pananampalataya ay sa Diyos, hindi sa ibang nilalang ng Diyos, hindi sa ibang leader. Baka ang sinusunod na nila ay ang leader o tao. Ang sabi ng Biblia, huwag tayong magtitiwala sa tao na leader sapagkat ang taong leader ay pwedeng maging korap. Kaya tayo susunod sa utos ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay hindi natin pwede i-korap. Kaya yan ang tungkulin ng mga magulang. Kaya kung ating pinag-aaral ang ating mga anak, lagi nating, kung hindi man palagi, twice a week siguro, tinatawagan natin, kumusta na kayo dyan mga anak? Kumusta naman kayo dyan tatay? O di ba? Nagkukumustahan. Ang sabi sa 19 pa, ang sino mang nakarinig ng mga babala ng sumpang ito'y huwag mag-iisip na hindi siya masasaktan kahit na magpatuloy siya sa kanyang gusto. Pagbagsak ang idudulot nito sa inyo ay sa inyong lahat. Hindi siya patatawarin ng Panginoon ni Yahuwah. Maglalagablab ang galit ng Panginoon ni Yahuwah sa kanya. Tulad ng apoy. Pag tumalikod ka sa Diyos, maglalagablab ang galit ng Diyos tulad ng apoy. At mangyayari sa kanya ang lahat ng sumpa na nakasulap sa aklat na ito. At buburahin ng Panginoon ni Yahuwah ang kanyang pangalan sa mundo. Ibubukod siya ng Panginoon ni Yahuwah sa lahat ng lahi ng Israel. At pahihirapan siya ayon sa mga sumpa ng kasunduan na nakasulat dito sa aklat ng kautusan. Isipin ninyo kung gaano katindi ang galit ng Diyos sa taong tatalikod sa Kanya. Maaaring pwede nating talikuran ng ating mga kaibigan kung tayo hinahadangan sa pagsamba sa Diyos. Maaaring ating talikuran ang ating mga magulang pero wag mawala ang paggalang kung sila ay magiging balakid sa ating pong paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya kung maroon tayong paninindigan na dapat na gawin, paninindigan sa panig ng Diyos. Ano man ang mangyari. Ay ang sabi ng mga apostol sa kanilang pangangaral noon, lumaganap ang ebanghelyo, ang ministeryo ng ating Panginoong Yahushua. Ang sabi sa kanila ng mga pinuno, ang sabi, itigilan ninyo ang pangangaral ninyo. Pinununan ninyo ng aral ninyo ang lugar na ito. Pero ang sabi ng mga alagad, susunod muna kami sa Diyos bago sa mga tao. Kaya yan ang ating dapat na maging konviksyon. Mga kapatid, ang tanong ay ito, bakit po merong ilang mga tao, hindi po ilang, maraming mga tao, sila po ay nagsasabing, naglilingkod kami sa Diyos. Pero ang totoo, nabigo silang sumunod sa Diyos. Naglilingkod kami sa Diyos.
pero nabigo sa pagsunod sa Diyos. Ito ang dahilan. Pakinggan po natin, mga kapatid, sa Zacarias. Ito ho, nakasulat. Next slide. Atin hong basahin. Ngunit, hindi nila pinansin ang aking sinabi. Number 1 yon. Hindi pinansin ang sinabi ng Diyos. Mas pinansin ang sinabi ng ibang mga maral. Isipin niyo, meron akong pinadalhan ng isang talata. Yung nakasulat sa aklat ng Isaias, sa very small remnant na binabanggit. At yung pagtalikod, doon po sa Isaias din, Kapitulo 24. Pinadala ko po yan sa isang kaibigan. Alam ba ninyo ang sabi? Ako ang wika ay kaisa ng aming pamamahala. Kung ano man ang ituturo ng aming pamamahala, yon ang aking paniniwalaan. Aba, sabi ko, ang ipinadala ko sa iyo ay salita ng Diyos. Biblia, sitas, talatang galing sa Biblia. Ang ibig mo bang sabihin, mas nakahihigit ang iyong leader kaysa mga salita ng Diyos? Basta ang sabi niya, basta po, Ka-Erning. Kahit tiwalag ako, ang tawag niya Ka-Erning. Dati kong dinoktrinahan po yun sa Philippines. Naging bunga ko. Ang sabi niya, Ka-Erning, dito na po kami sa aming tagapamahala. Nakita niyo. Ang sabi ng Biblia, tama-tama. Ngunit hindi nila pinansin ang aking sinabi. Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nilang parang bato ang kanilang mga puso at hindi sila nakinig sa kautusan at mga salitang ipinasasabi ng aking espiritu sa pamamagitan ng mga propeta noon. Kaya ako, ang makapangyariang Panginoon, ay talagang galit na galit. Galit na galit ang Diyos. Ipinagpalit mo siya sa iba. Galit na galit ang Diyos. Ipinagpalit mo siya sa tao. Mas pinaniwalaan mo ang titulong taglay ng tao ngayon kaysa Diyos na lumalang sa iyo. Kaya sabi ng Diyos, kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, may talagang galit na galit. Pero alam niya ang Diyos, kahit na nagdaramdaman Diyos, sapagkat imbis na siyang sambahin, imbis na siyang lapit at tawagan, imbis ang kanyang pangalang Yahuwah ang dapat purihin. Sa iba, pumuri ang tao, pero ang Diyos ay mapagpahinuot. Sabi nga ng Panginoon Diyos, kahit kasimpula pa ng dugo, ang iyong kasalanan ay papuputiin ko na katulad ng niebe. Papuputiin kong gaya ng balahibo ng tupa. Ang hinihintay lang ng Diyos, magbalikwas ang tao. Magbago ng pag-iisip ang tao. Iwanan ng mali. Magbalik loob sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung sinasabi nila sa atin, kayong mga nangatiwalag, magbalik loob, hindi aplikable sa atin yon. Sila ang dapat magbalik loob sa Diyos. Sapagkat ang kanilang mas pinahalagahan, yung nagpauso noong slogan, I am one with, initial ng leader. Yung nagpauso noon, yun ang kanilang sinunod, silang dapat magbalik loob sa Diyos sapagkat ang very small remnant, tayo po nakabilang sa iglesia ni Yahushua, ang siyang nagpatuloy sa simulain ng kapatid na Felix Manalo na ipinagpatuloy ng kapatid na Eranio Manalo. Tayo ang nagpatuloy. Nang dumating yung leader na isa na yun ang tumalikod, lumihis sa daan na pinadadaanan ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi, talagang galit na galit ako, sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano ang panawagan ng Diyos? Maging noong panahon ng unang iglesia, maging noong panahon pa ng mga unang lingkod ng Diyos, at pati na sa atin. Pakinggan ninyo sa mga ilang talata pa sa ating pag-aaral. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyong kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Kaya ang payo sa atin, maging noong unang panahon, ang tinig ng Diyos ay iisa. Huwag tularan di ba? Maging sa aklat ng Deuteronomy,
Huwag kayong magsisama sa nakararaming gumagawa ng masama. Ang sinulat ni Pablo sa mga huling araw na ito referido sa mga hintil at mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw. Huwag niyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Paano dapat hayaan yung baguhin kayo ng Diyos? Paano yung pagbabagong yon? Mula po sa pagiging makalaman, madala tayo doon sa pagiging espiritual. Sa paanong paraan, ang dapat mabago yung ating isip. Bakit? Sapagkat ang ating pong mata, ang ating kamay, ang ating paa, kumikilos po yan dahil sa taglay nating pag-iisip. Kaya ang ibig sabihin ng Diyos, ang dapat mabago sa atin, yung ating pong pag-iisip. Para paano? Paano mabago? Kailangan po ay maging ayon sa kalooban ng Ama. Anong kahalagahan po nun? Kung ang ating pong pag-iisip ay nakabatay sa kalooban ng Ama, kung ano yung isip ng Ama nasa atin, o di ang magagawa natin mabuti. Kung ang pag-iisip ng Ama ay nasa atin na, ganap at kalugod-lugod tayo sa kanyang paningin. Kaya mga kapatid, sabi nga po, we live out of God's will, no? Tayo ay nabubuhay, ang ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Ama, when we change our thoughts, pagka ating binagong ating pag-iisip, to God's thought, sa pag-iisip ng Diyos, rather than living like the world dictates. O sa halip na tayo mabuhay sa kung anong idinidikta ng sanglibutan o yung mundo na ating kinalalagyan. Kaya kapag ang thought o pag-iisip ng Ama ay nasa atin na, ang magagawa natin bagay na nakalulugod sa Ama. Mga kapatid, yan ang kailangan po natin. Kaya sa ating panahon, mga kapatid, ano ang ating po na matitiyak ngayon pa lang at maging sa hinaharap, ano man ang dumating sa mundo, pakinggan po natin, ito ho ang dapat nating gawin. Ano man ang mangyari sa mundo, kaya nasabi natin anuman kung ano-ano na nangyayari ngayon Ang titindi na ng mga nagaganap. O sa Morocco, sa Hawaii, o di ba? Sa kung saan-saan pang mga lugar ngayon na ang mga iba't ibang kalamidad ay magkasunod. Sabi nga doon sa Tesalonica, ang taong wikay tatawag ng kapayapaan. Ang darating ay biglang pagkawasa. Totoo po yun. Kaya sa kabila ng lahat ng yan, ano dapat natin gawin? Ito, next slide. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. Yahuwah, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong pabayaang ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas, sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin niyo ako at iligtas. Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ipag-utos niyo na iligtas ako, dahil kayo ang aking matibay na batong pananggalang. O Diyos ko, iligtas niyo ako mula sa kamay ng masasama at malulupit na tao. Kayo ang aking pag-asa, o Panginoon Diyos. Mula noong ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo, o Diyos ko. Huwag niyo po akong layuan at agad akong tulungan. Bagamat pinaranas niyo ako ng maraming hirap, bibigyan niyo akong muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na, muli niyo akong bubuhayin. Mga kapatid, yan ay mga kataga na lumabas at namutawi sa bibig ni Haring David. Yan ay pananalita ng isang tao na nahubog ng pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Ano ang sabi niya? Yahuwah, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyo akong pababayaang mapahiya. Iligtas niyo ako sapagkat ikay aking, sapagkat ikay matuwid. Digin niyo ako tiligtas, kayong aking batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ang Diyos ay nakahanda sa ating paglapit. Lalo kapag tayo may mga sakit, bilang tao, mga kapatid, harapin natin ang totoo. Mag-iisip tayo, mag-aalala tayo. Ano na nga kaya ang nangyayari sa katawan ko? Tao tayo. Di ho ba?
Nag-aalala tayo, ano kung mawawala ako? Paano na itong aking asawa, ang mga anak? Di ba? Tao tayo eh. Dumarating yon. Hindi natin pwedeng sabihin hindi mangyayari sa buhay natin yan. Nangyayari yan sa buhay natin. Kaya ang sabi ni Haring David, kayo ang aking magiging batong kanlungan, lagi kong malalapitan. Kaya kapag tayo po ay halos malito at minsan ay nawawalan tayo ng desisyon kung anong dapat natin gawin, bakit hindi tayo lumapit sa Ama? Bakit hindi tayo dumulog sa Diyos? Napakadaling lapitan ng Ama. Madidinig natin ang tinig ng mga lingkod ng Diyos kapag kabinasa natin ang ibang talata ng Biblia na ang sabi nga nila, ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay handang sumaklolo sa Kanya, mga anak na sa Kanya ay dumudulog. Ang sabi ni David, kayong aking pag-asa, o Panginoon Diyos. Mula nung ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Ganyan ang maraming iglesia ni Yahushua. Mula nang tayo kanyang pinili, ang tiwala natin ay sa Kanya. Ang totoo, sa pool nang tayo tawagin, sa Kanya naman tayo nagtiwala. Pero nung hayag na ang pagtalikod, ang tiwalang yon hindi na bago. Bakit nakasabi kong pero? Sapagat marami na bago, pero tayo hindi na bago. Kung paanong tiwala natin sa Kanya, noon, ganun din ng subukin ng iglesia, pagkatapos ng pagsubok sa iglesia, ang pagtitiwalang yan, hindi lang basta nanatili, lalong umiigting at lalong tumitibay ang pag-asang yan. Kaya ang kanyang panalangin sa Ama, Diyos ko, huwag niyo po akong layuan. Agad niyo po akong tulungan. Bagamat pinaranas niyo ako ng maraming hirap, bibigyan niyo akong muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na, muli niyo akong bubuhayin. Salita at pangungusap ng lingkod ng Diyos na punong-puno ng pag-asa. Mga mahal na kapatid, nananawagan sa atin ng Diyos. Ang panawagan ng Ama, huwag magbago ang ating pagtitiwala sa Kanya. Mabuhay tayo ng malapit sa Diyos. Mabuhay tayo ng may kababaan. Maging mapanalanginin po tayo. Mamalagi tayong masayang nagsasamang magpamilya. Nagkaasawang ating anak, mga anak, maging malapit tayo sa isa't isa. Magkumustahan tayo. Tawagan natin ang ating nanay o tatay kapagkat ang panahon ay hindi natin hawak. Huwag natin payagan na lumilipas ang panahon na hindi man lang tayo nagtatawagan. Kahit man lang sa boses, kapagkat ang ating buhay hindi natin hawak. Huwag natin hintayin na dumating ang isang bagay na hindi natin gusto, saka lang natin dadalawin kung bangkay na ang ating tatay, bangkay na ang ating anak. Saka lang natin sasabihin, mahal ka, hindi ka na madidilig nun eh. Saka lang luluha, hindi na makikita nilang pagluha mo. Kaya habang tayo po'y nabubuhay bilang Yahusyano, makita ng Diyos sa atin bilang malaking pamilya, iglesia ni Yahusya, ang pagmamalasakitan, ang pag-ibig, ang pagmamahalan, magkakibak. Sabi nga, hawak kamay patungo sa ating pong kaligtasan, sa pagsalubong sa ating Panginoong Yahusya. Yan ang ating inspirasyon. Yan ang nagpapatibay sa ating pag-iisip. Yan ang nagpapatibay sa ating pag-asa. Papalitan ng Diyos itong katawan na ito, ng katawang walang karamdaman. Sabi pa nga ni David, katulad ko'y patay na, muli mong bubuhay. Pagkat marami din siyang pinagdaanan, nabilit sa kamatay ng buhay niya katulad natin. Mga mahal na kapatid, hindi man po nakataas ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Ama-Ama, ang pangyayari sa aming paligid, ang pangyayari sa aming buhay, hindi magpapabago ng aming pagtitiwala, ng aming pagmamahal po sa iyo. Yan ang dalangin natin. Tumayo po kayo. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama,
sapagkat habang kami nag-aaral ng iyong mga dakilang mga salita, inaakit mo kami sa iyo lalo sa panahon ito. Kasi mahal mo kami. Nakita mo po kasi kung paano kami nanindigan. Nakita mo kung paano kami pumanig sa aral mo. At hanggang ngayon, narito kami kahit kukunti sa bilang, hindi yun ang aming tinitignan. Ang aming pong matay nakatingin sa iyo. Sapagkat sa iyo kami naglilingkod, sa iyo kami nagsisilbi, sa iyo kami may pinagkakautangan. Ang buhay namin ay sa iyo. Ang aming pong mga sakit, pinagagaling mo. Salamat po. Salamat po, Ama. Kahit kami nagkakasala, hindi mo kami pinapatulan. Hindi mo kami pinababayaan at hindi mo po binabaliwala ang aming pagtawag. Sapagkat nararamdaman ka namin sa aming mga puso. Kapag kami dumudulog sa iyo at nagmamakaawa, dinadamayan mo kami. Ama, salamat po, Yahuwah. Salamat ng marami sana'y hanggang sa dulo pa roon, hanggang sa aming pong pagsalubong sa iyong anak. Samahan mo kami. Huwag mo kami iiwan. Huwag mo kami pababayaan. Kapag meron kami mga problema, Ama, magmamakaawa kami. Saklolohan mo, katigan mo at suhayan mo ng aming pag-iisip. Huwag kaming matulad sa mga tao ng mundo. Sa iyo kami lalapit, sa iyo kami tutulog, at sa iyo kami magtitiwala. Gaano mang kabigat ang sakit, gaano mang kagrabe ang karamdaman, ay ikaw ang Diyos. Yahuwah Ropeka, ikaw ang aming dakilang magkagamot. Ama, sana ipakiunod mo pang iyong kamay. Gamutin ang mga kapatid namin may mga mabibigat na karamdaman. Bigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Alang-alang sa kanilang pamilya, alang-alang sa aming sambayan, at alang-alang sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po. Umaasa kaming dininig mo ng aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga tagubilin, mga reminders. Ang sabi ay, please share our faith to others, and you can worship via Zoom at 403-356-6689 or via Facebook Live. You can give your offerings by visiting churchofyahushua.org, offerings at saka donation natin. You can also share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith. Ibig nating sumama sa kilusang ito. Nandiyan po, basahin po ninyo ang deklarasyon ng aming pananampalataya. Nandiyan po yan sa website na yan. Sa kapatid na rin po, nandun po ang aming mga videos ng mga Bible study at saka worship services. Our Bible studies will continue our declaration of faith and our 1001 Berean questions. Growing Up Yahushian can be viewed via YouTube and Facebook, at patuloy po natin na isama ang buong sangkatauhan
at ang buong mga namumuno ng mga bansa, alang-alang po sa ating mapayapang pamumuhay na may paggalang sa Panginoon Diyos at marapat na pag-uugali sa buhay na ito. Maasa kami na maliwanag ang ganyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ng iglesia. Ipagtanggol